I'm back! Guys, sorry hindi ako nakakapag-live. Pero, gawan ko ng time mag-post. So ngayon, popost ako about summary ng mga Archon Quest, lahat ng mga videos ng mga live ko, sasummarize ko yung mga story. Kasi gustong-gusto ko talaga yung story ng Genshin Impact. Sobrang natutuwa ako habang naglalaro sa kanila. Although, pag nakikita nyo ako nagla-live, ang haba niya kasi talagang binabasa ko or pinapakinggan ko yung bawat dialogue na sinasabi nila. So, eto ngayon, yung una kong na-edit, pasensya na dun sa visual kasi first time ko yung sa TikTok studio, so hindi ko pa masyadong na-adjust yung mga sa chat, kung ano nung ginagawa ko. So anyway, mag-insert naman ako ng mga photos, screenshots. So, yun nga, ito is yung isang Archon Quest na tuwang-tuwa ako na nagawa ko siya. Kasi, ang daming character na nagkita-kita yung from Liyue, pati from Inazuma. So, parang, wow, nakakaaliw siya. I-search ako para at least tama naman yung aking sasabihin, di ba? Research para hindi naman nakakahiya. Anyway, so yung event na to is Perilous Trail event. So, interlude chapter siya ng Archon Quest sa Kasam. So, sinerch ko rin kung paano bigkasin. Perilous means risky or dangerous. Tas trail. Alam niyo naman, ibig sabihin ng trail, di ba? So, yun yung meaning ng title. So, bago ko siya laruin, nakakita na ako ng mga clips tungkol dito na parang wow, parang nag-meet yung mga character from Liyue to Inazuma. So, parang ang cool naman nito. Tapos, merong bago yung si Yelan na parang sikat siya talaga sa mga Genshin gamer. So, yan. And of course, ang all-time favorite, si Xiao na laging pinapa-uwi pero hindi umuwi. Charot! So guys, sa mismong storyline na to, may 5 quest kang kailangan i-achieve para mabuo mo yung storyang to. So yung first quest is the titled Unexpected Guest. Ito yung summary guys ng Unexpected Guest. Sila, Paimon and Traveler, akala nila tapos na ang lahat sa Kasam. As in, gora na. Somewhere else. Pero, hindi pa pala. So, bumalik ulit sila doon sa Kasam para sa isang misteryosong Kasam meal. Tapos, pag punta nila doon, nagulat sila. Nani? Si Yang Fei nandito sa gitna ng kawalan, sa ilalim ng Kasam. So, pinuntahan nila Paimon and Traveler. Nagulat si Yang Fei. Kasi bakit nandito sila? O, di ba nagkagulatan sila? Tapos, alam mo na, nag-hi, hello. Tapos, afterwards, nagtanong si Paimon or si Traveler, bakit ka nandito sa Kasam? Kasi di ba lawyer siya? Bakit siya nasa Kasam? Anong ginagawa niya? So, ang sagot naman ni Yang Fei is, meron siyang important business for her client. So, ang super weird, nasa loob sila ng Kasam, mukhang cave, di ba? So, anyway, may sinabi si Yang Fei kay Traveler at saka kay Paimon na nakakapagtaka. Sabi niya, kapag may nagtatanong kung nasan siya o kung nakita siya, sabihin niyo doon sa taong yun, wala, hindi ko kilala, hindi kami nagkita. Kaya, in short, nagtatago si Yang Fei. So, hala, anong ginawa ni Yang Fei? Bakit siya nagtatago? O bakit siya nasa Kasam? Nagtatago ba siya sa law? Oh my God! Which is weird, kasi lawyer siya. Pero syempre, bilang masunuring bata si Traveler, umao naman siya. So, umalis na si Yang Fei para gawin yung kanyang business. Important business. And then, tamang-tama, may dumating. Nung unang kita ko sa kanila, oh my God, nagulat talaga ako. Oh, parang, ba't na nasa Liyue sila? So, nasa Kasam, si Ito at saka si Cookie Shinobu.
Actually, nung time na yun, medyo hindi ko pa siya kilala. Pero parang ako, wow, inusumang yung style niya, di ba? Siyempre, nagulat si Paimon na traveler, pati yung mismong gamer nagulat, di ba? O, bakit sila nandito sa Kasam? Anong meron? So, sinabi ni Ito kung bakit. Hinahanap pala niya si Yangpei. So, it means yung tinataguan ni Yangpei, si Ito. Ang weird! Nakakatawa yun nung time na yun. Kasi parang, si Ito, di ba, yung maraming gulo sa buhay. Tapos si Yangpei, napaka-straight and na person. Tapos, biglang hahanapin siya. At parang nagtatago si Yangpei. So, bakit? So, syempre, bago ang lahat, inintroduce muna ni Ito si Cookie, Shinobu, kay Paimon at saka Traveler. Kasi technically, hindi sila nag-meet sa Inazuma. So, ang introduce ni Ito kay Cookie is sounds like na si Cookie pala yung behind the scenes ng Aratake gang. As in, parang siya yung big boss. Kaya, which is nakakatawa kasi pinoint out yun ni Paimon. And, dun medyo nagkaroon sila ng bakbakan hindi naman bakbakan, I mean, usapang matino ni Ito at Paimon. Yung cute na moment. As in, si Ito, nakakatuwa talaga siya. I mean, every time na lumalabas siya sa mga storyline ng Genshin Impact, natutuwa ako kasi para siyang si Luffy na pinaghalong Naruto. Alam mo yun? May something unique sa kanya. I mean, nakaka-refresh. Para sa nakakatuwa siya. Anyway, so balik tayo sa storya, di ba? Ang dami kong side comment. Sorry ah. So, after mag-introduction nilang lahat, tinanong ni Ito kung may nakita silang pink hair na legal, chu-chu-chu-chu. So, habang sinasabi ni Ito yun, nagulat si Paimon. Alam mo naman yung emosyon ni girl. Dahil sa reaction ni Paimon, nagka-hint na si Shinobu na kakilala nila yung pink hair na hinahanap nila. At kilala din natin yun. So, booking si Paimon, nakakilala niya si Yangpei dahil nga sa kanyang expression. Pero dinideny pa rin ni Paimon. Nahalata ni Shinobu na prinoprotektahan ni Paimon at saka ni Traveler si Yangpei. Kaya nag-start na siyang ikwento kung ano talaga nangyari at bakit nila hinahanap si Yangpei, especially ni Ito. Apparently, si Yangpei is savior pala ni Ito. Kaya gusto niya ulit ma-meet si Yangpei para tumanaw ng utang na loob. Pero syempre, bago ang lahat, napaisip si Paimon. Ang tanong niya, bakit kayo nandito sa Kasam at sa Liyue? So, sagot ni Ito, since na-lift off na yung Sukoku Decree, so, kwento ni Ito na sinamahan niya for safety si Shinobu para kunin yung kanyang graduation certificate. Apparently, student pala si Shinobu sa Tongwe Academy na nakalocate sa Liyue at graduating na siya. Pero hindi niya nakuha yung certificate niya kasi kailangan niya bumalik ng bahay sa Inazuma dahil nga doon sa decree. So, di ba, alam na naman natin yung nangyari doon. Medyo na-shutdown na ang buong Inazuma nung... Pero ngayon, na-lift off na. So, balik ulit sila sa Liyue para kunin. Siyempre, ito namang si Ito bilang boss ko, no? Hindi, talaga siya daw yung boss ng Aratake Gang. So, bilang boss, gusto niyang protektahan yung kanyang subordinate. Kaya sinamahan niya si Shinobu sa Liyue. Pero, nakakatawa, pagdating nila sa mismong port ng Liyue, kagulo naman. I mean, Ito, knowing Ito, nagkaroon siya ng discussion, malupit na discussion sa Mililet to the point na baka ikulong siya. Pero, ang swerte ni Ito, nandun sa area si Yangpei. So, nagawa ng paraan at hindi siya na-detain. Yun ang dahilan kung bakit savior ni Ito si Yangpei. Pala yun. Akala ko naman kung ano nangyari, di ba? Pero, habang ina-explain yun ni Ito, Shinobu naman at si Traveler nagtitinginan at nagge-gesture si Shinobu na i-misdirect ni Traveler si Ito. So, masunuring bata si Traveler, diba? Kasi sinabi nga ni Yangpei, ayaw magpahanap ni Yangpei. Kaya yon, pagkatapos malaman ni Ito yung direksyon, tumakbo na siya and nagpasalamat naman si Shinobu kay Traveler.
umalis na sa eksena tong si Ito tsaka si Shinobu, which is nakakatawa kasi para silang turista sa loob ng casa mo. Weird talaga nun. So, afterwards nun, balik naman sa trabaho ulit si Paimon at saka si Traveler. Pagkapunta nila ulit sa location nung Chasm Nail, nakita nila si Yang Fei. So yan, grinit na ni Yang Fei si Paimon and Traveler, and nagpasalamat siya dun sa nangyari. In-explain niya rin na hindi naman sa ayaw niya makipagkaibigan ngayong araw na to, pero kasi meron siyang importanteng kailangang gawin para sa kanyang client. Kaya favorite ko si Yang Fei. Habang sinasabi ni Yang Fei na very dangerous ang Chasm ngayon. So habang nagchichikan silang tatlo, biglang may nagsalita. Ang sabi ng babae, so alam mo pala kung ano itong lugar na to. At mukhang kakilala ni Yang Fei yung babaeng to. Pinapanood ko to, naalala ko si Deadpool. Ayan na, gagawin niya na. Superhero land. So, pagkatapos ng kanyang fabulous entrance, nag-usap si Yang Fei at si New Girl. At pagkatapos nagtanong si Paimon sino siya. So, inintroduce ni Yang Fei as part of the Ministry of Civil Affairs. In short, nagtatrabaho siya sa Kishing. Tapos, in short, friend niya rin. Anyway, according kay Yelang, yung Chasm ngayon is under her protection or under her jurisdiction. Kaya dapat sasamahan niya sila Traveler or Yang Fei sa kanilang business, pero meron pa siyang ibang kailangang gawin. Kaya hinayaan niyang gawin nila Traveler at Yang Fei yung kailangan nilang gawin. Paulit-ulit. So, chika pa more sila, then bigla may dumating. At ang dumating ang hindi naligaw na si Ito at Shinobu. So pagdating ni Ito, nag-rant siya kay Traveler, kala niya gang member sila, friends sila, bakit niya minis direct si Ito, blah 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 blah. So habang nag-rant si Ito, umeksena tong si Yelang. Well, technically kasi parang turista naman talaga sila Ito at Shinobu, hindi naman sila member ng Liyue government, hindi sila mismo taga Liyue, diba? So, ang advice ni Yelang is umalis na lang sila kasi dangerous yung Chasm. Pero dahil nag-i-insist nga si Ito na kailangan niyang tulungan ang kanyang savior na si Yang Fei, ayaw niyang umalis. So, alam na natin ang endpoint, diba? Mag-aaway itong dalawa. So, yan na nga, magsisimula na sila ng away. Pero dahil sa kanilang kapangyarihan, mukhang naapektuhan yung floor at unti-unti itong nag-crack at nahulog sila sa baba. So pagkatapos ng kanilang pagbaksak, unti-unti nang bumalik ang kanilang kaisipan mula dun sa blackout. So, syempre, ang unang gagawin mo is kamustahin ang isa't isa, kung sinong injured. Awa ng Diyos naman, walang injured sa kanila. So, ang tanong naman, nasa na sila? Paano sila nahulog? Kasi walang kahit anong debris, di ba, sa paligid. Walang masagot si Yelang, pero one thing is for sure, according to her, ayas, nag-collapse yung kinakatayuan nila dahil sa elemental force. And syempre, nagsisihan ng konti si Ito at si Yelang, pero afterwards naman, sinaway ni Shinobu si Ito. Dito mo makikita talaga na siya yung shadow boss ng Aratake Gang. Parang naalala ko talaga si Luffy at si Zoro. Or Luffy or Nami. Alam mo, swerte nila kasi kasama nila si Yang Fei at si Yelang. So, nagbabatuhan sila ng tanong kung hanggang ilang oras na ba sila na since nag-fall sila, inassess nila yung buong lugar, kung may exit ba or wala. So, fin-figure out nila yung way of exit at kung ano yung portal na yun or domain na yun or anong lugar na yun. So, habang nag-iikot sila, napagkwentuhan na nila kung ano yung hinahanap ni Yang Fei, ano yung motive niya kung bakit siya pumuntang Chasm. May hinahanap siya na fantastic compass. I think yun yung nasa wheel nung kanyang client.
So, since game to, yung assessment at saka yung pag-iikot sa paligid part of the quest. Tapos, afterwards nung bumalik na sila sa isang area para mag-huddle, para mag-point out kung ano yung mga na-discover nila, kung ano yung mga na-observe nila, is bigla namang may nagsalita. Clarify ko lang guys, so after the quest and assessment sa buong area, may na-discover silang new area. Tapos, lumipat sila doon kasi parang merong portal doon. Then, habang dinidiscuss nila yun, biglang may nagsalita. And guess what? Kung sino yung nasa likod nila? Si Xiao. And since may idea naman si Yang Fei kung sino siya, binanggit na ni Yang Fei yung pangalan, dun pa lang nalaman ni Yelang kung sino siya. Which is isa sa mga sikat na yaksha, Conqueror of Demon. Imagine mo yung gulat ni Yelang, pero galing ni girl, screaming inside. So, syempre, ang $1 million question. Bakit ka nandito? So, in-explain ni Xiao kung bakit siya nandun kasi may narinig siyang ingay mula sa taas, tas bumaba siya. So, hindi by accident siya nandoon sa baba. So, gusto ni Paimon makipag-team up kay Xiao para mahanap yung exit. Pero according kay Xiao, may kailangan pa siyang gawin kasi may hinahanap siyang ibang tao doon sa area na yun. At sino kaya yun? So, bago pa makapagtanong sila kay Xiao, umalis agad si Xiao through teleportation and sinabi niya na dapat wag na silang umalis na sila doon at wag na silang mas pumunta deeper on the area. Pero yun nga, Xiao naman, di nga nila alam kung ano yung lugar na yun. Sana may hint kang iniwan, di ba? Pero anyway, nag-discuss na sila anong susunod nilang gagawin and napag-decide na nila pumunta dun sa portal. And, syempre, look after each other. And then, naputol kasi kailangan mo pumasok dun sa domain at i-complete mo yung buong quest doon sa loob na yun. May mga hint kung ano yung lugar na yun. Para siya yung tipat ni Madam Ping. So, ayan. Pag natapos mo yung domain, next quest ka na, which is quest number 2. Ang title is Cosmic Maze. So, itong quest number 2, after cleaning the domain, balik ulit sa 0 sila. So, magkakasama na naman sila doon sa same place. Tapos, naisip ni Ito baka yung nangyayari sa kanila is due to or ang responsible for it is ang isang tinatawag na evil yokai. Kaya ang ginawa ni Ito, sinamon niya si Ushi, which is ang cute talaga ni Ushi. Para siyang baka na maliit, na may bahay. Napaka-cute niya talaga, grabe. Sinamon niya yon via summoning technique. Charot! Hindi. Sinamon niya si Ushi para i-dispel yung demon at saka para hanapin din kung saan yung exit. Pero, mukhang hindi gawa ng yokai yun. Hindi mahanap ni Ushi yung exit. So, nag-spread out ulit ang grupo para tingnan kung ano yung mga potential exit, pero wala pa rin sila mahanap. Tapos, may napansin si Yang Fei na nasa ceiling. So, napansin niya parang sealed up complete yung ceiling. Then, Yelan tells the group na be mentally prepared for a very long stay sa underground. Kasi nga talagang medyo hindi nila alam kung ano nangyayari. Tapos wala silang ma-recall kung ilang araw na sila doon o kung nagstay na sila ng weeks or days. As in, wala silang maano kung anong sitwasyon nila. Then, si Traveler, he or she decides to call Xiao. Kasi nga, di ba, nandun si Xiao. And every time na tawagin ni Traveler si Xiao, magre-response ito. Pero, kahit tawagin niya si Xiao, parang hindi ata uma-appear si Xiao.
So, medyo naging suspicious na si traveler dun sa place. So, after checking with the rest of the group, they decide to wait muna para sa opportunity arise. Pero kasi medyo mentally draining yung nangyayari. Kaya, nag-ano muna sila, rest. Syempre, di ba? Need yun. So, ang nangyayari, habang may mga nagre-rest, kumakain or something, may papasok sa domain or kailangan i-clear yung domain. Quest nga to eh. So, yung domain naman ngayon, this time is maze siya and may mga puzzle. So, masaya siyang gawin. So, try ninyo. And then, afterwards nun, yun, nag-conclude na yung mismong buong two-part quest. Tama ba? Anyway, so, nakadalawa na tayong quest. Okay, so may 3 pang natitira. Magpo-post ako next time about it. So, thank you and I hope you enjoy this video. So, kung nagustuhan nyo, pa-like naman or subscribe. Kung hindi man or may gusto kayong comment or suggestion, just let me know sa comment or pa-share. Charot! Anyway, I hope you enjoyed this video and thank you and have a nice day. Bye!